Magulang nati Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga aning una. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa ibayo, sa lupain ng mga Gadinero, sinalubong siya ng 2 lalaking galing sa libingan. Sila'y inaalihan ng mga demonyo at napakababangis, kaya't walang mangahas dumaan doon. Pagdakay sumigaw sila, "Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami ng hindi pa panahon?" Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng baboy na nanginginain, at namanhik sa kanya ang mga demonyo. "Kung kami palalayasin mo, bayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon." Sinabi ni Jesus, "Humayo kayo." Kaya't lumabas sila sa 2 lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo tungo sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Patakbong umuwi ng bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan, at pagdating doon ay ipinamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inalihan ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng 13 linggo sa karaniwang panahon, unang Miyerkules para sa buwan ng Hulyo. At mahirap po talaga kapag nanaig sa tao ang pagiging makasarili o selfish, yung bang sarili lang ang iniisip, para sa sarili lang, maging para sa kanyang mga mahal lang sa buhay ang kanyang iisipin, at baliwala ang kapwa, no, na nakapaligid sa kanya. Basta't masecure niya kung ano yung mayroon siya at kung ano yung para na gusto niya sa kanyang mga anak. Kapag ang isang tao nagiging makasarili o selfish, nakakalimutan niyang magpakatao. Ito yung mga nangyari sa atin pong mga pagbasa. Sa unang pagbasa, ang kwento ng kung saan ayaw ni Sarah na may kahati ang kanyang anak na si Isaac. Si Ismael na anak sa kanyang alipin ay ninais niyang palayasin. Inutusan niya si Abraham, palayasin ito para nang sa ganon, walang kahati sa mamanahin ng kayamanan ang kanyang nag-iisang anak na si Isaac. So ngayon alam niyo na, pinakapunot dulo kung bakit hanggang ngayon hindi magkasundo ang mga bansa na nag-aaway at naggigera. Yung palang yung pinagmulan niyan. At hanggat hindi nare-reconcile yan, hindi yan matatapos. Gantihan ng gantihan. Ganon din naman sa Ebanghelyo, anong mas nanaig? Pagka makasarili. Dahil sa kwento sa Ebanghelyo, mayroong 2 sumalubong kay Jesus.
ang grupo ng mga demonyo at ang grupo ng mga tao. Nasaan kaya tayo sa dalawang grupong ito? Pakitingnan nga yung katabi ninyo. Nasaan ba? Nasa grupo ba ng mga demonyo? O nasa grupo tayo ng mga tao? Pero alin ang mas worse sa dalawa? Kasi tingnan natin ulit O, yung dalawang lalaki, inaalihan nito ng mga ha? Biro mo, tandaan niyo po, sa isang tao, pwedeng sumanib dyan ang 1,000 demonyo. Tingnan niyo yung katabi ninyo kung ilan ang nakasapi dyan. Iba't ibang demonyo, kala nyo lang yung tahimik, walang sapi yan, may sapi yan, ako. Yung maingay, yung madaldal, yung maraming alam, may sapi din yan. Iba't iba ang demonyo, hindi nyo alam yan. Iba't iba, di ba may demonyo na nagpapapipe, may demonyo na nagpapabunganga. Yan. May demonyo na magmamaang-maangan, may demonyo na magtatali-talinuhan naman. So, nasaan nga tayo? Anong nakaanib sa atin dyan? Pero, ang magandang makita natin, itong dalawang grupong ito, parehong sumalubong kay Jesus. Yung team demonyo, ang sabi nila, paparusahan mo na ba kami nang wala pa sa panahon? Alam nila may parusa pagdating ng tamang panahon. Kaya sinalubong nila si Jesus at ano ang pakiusap? Papuntahin na lang sila doon sa babuyan, doon sa mga baboy. Doon na lang sila sasanib. At nung sumanib, nagtakbuhan ang mga baboy, nahulog sa bangin, doon sa lawa, nalunod ang mga baboy. Pero lumapit sila kay Jesus, nakiusap na huwag silang palayasin, kundi doon na lang sila sa mga baboy, sa sapi, hindi na doon sa tao. Nakakasunod ba? O tulog na, sinapian na kayo. Okay. Yung team bayan, ikalawa, nabalitaan nila na lahat ng nangyari, sabi, pati doon sa inaalihan ng demonyo, na ngayon ay malaya na, hindi na pinahirapan ng demonyo, pero nang dumating sila, ang nasa isipan nila, yung mga baboy namin. Kaya, di ba, sabi, sinalubong si Jesus, at ano ang pakiusap kay Jesus? Umalis ka dito. Di ba? Masisira yung aming kabuhayan. Nakalimutan yung dapat masaya sila kasi yung dalawang inaalihan ng demonyo, malaya na, normal na ulit, pero ang nasa isip nila, sayang ang mga baboy. Pangkabuhayan. Maghihirap kami. Pag nanatili si Jesus sa bayang iyon, maaapektuhan ang negosyo natin. So, sino ang mas worse sa dalawa? Ang demonyo o ang mga tao? Ganun kalala. Kaya ngayon, sa panahon natin ngayon, andyan pa rin yan. Napakadali para sa tao ang paalisin ng Diyos kapag maaapektuhan ang kanilang interes. Kaya nga pag sinabi, nagsalita ang simbahan, na sinasabi ni Kristo, huwag kang makikiapid. Magre-react ang mga nakikiapid. Kasi maaapektuhan ang kanilang pangkabuhayang showcase. Lalo na yung mayayaman. Kaya ang sasabihin, manahimik kayo, simbahan. Huwag kayong makialam. Umalis kayo dito. Pag may mga batas na ginagawa ang mga tao kontra sa sinasabi ni Kristo, ay huwag kayong makialam. May separation tayo. Bakit? Maaapektuhan ang kanilang kita. Alam nyo ba, bawat batas may pera? Halimbawa po, nang ipasa yung RH bill, kala nyo walang pera? Kung sino man ang mga nagsusulong ng batas, may kita. Kasi bibili tayo ng kondom, bibili tayo ng contraceptives, may porsyento.
mula doon sa bansang pagbibilhan. Hindi niyo ba naiisip? Sa basura nga dito, di ba, may pera? Milyon, di ba? Oh. So, pag nagsasalita ang simbahan na maaapektuhan ang mga personal nating interest, ayaw natin. At madali para sa atin, paalisin ang Diyos para hindi tayo maperwisyo. So ngayon, sa tingin po natin, nasaan tayo sa dalawa? Sa team demonyo o sa team bayan? Andun ba tayo sa lalapit kay Kristo para wag tayong pahirapan, wag tayong parusahan? O nandun tayo sa grupo na lalapit kay Kristo, lumayo ka sa amin, umalis ka dito. So nasa atin po, no? Pag nilayan natin ng mabuti, no? Kung sakali, pag kinokorek kasi tayo sa uri ng pamumuhay natin, kung nagagalit tayo at ayaw natin, alam na this. Pero hindi mababago ang salita ng Diyos. Hindi babaguhin ang salita at mga aral ni Kristo para lamang masunod ang mga personal nating mga adhikain. Amen?